Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Maayong hapon sa inyong tanan mga kapuso. Dito sa Cebu natin tatanghalin ang unang Sabado ng Desyembre na hudyat ang pagdating ng pinakainaabangan nating okasyon, ang Pasko. Pero bago pa man dumating ang Christmas, todo-todo na po ang pagdiriwang natin dito sa Wish Ko Lang dahil ikalawang bahagi na ng aming 8th Anniversary Special. Kung noong isang linggo ay binaybay natin ang kahabaan ng Luzon at inakyat ang kabundukan ng Ifugao at Kalinga, ngayon naman ay narito tayo sa Cebu para hanapin ang makabagong Good Samaritan. Mag-asa kayang aristokrata ang mga kababayan nating Cebuano kapag nilapitan sila ng isang babaeng bilanggo? Oh, maawa na po kayo. Ito lang po, ito lang po. Yes, ma'am. Pwede po manghingi tulong? Pwede po, bayad naman po yung pulis. Malalaman natin ang kasagutan sa pagpapatuloy ng Wish Ko Lang Pangarap Tour. Walang imposible kung ito ang iyong nais. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maginhawa ang buhay, ang pag-ibig na tunay, na tayo'y magsama-sama at mabuhay ng masaya. Wish ko lang, wish ko lang, wish ko lang. Pangunahing misyon po namin dito sa programa ang makatulong sa mga taong may higit na pangangailangan kaysa sa nakararami. Ngunit naging tradisyon na rin po namin na hanapin ang mga taong may gininto ang puso, na handang dumamay sa mga nangangailangan, kahit pa estranghero at masasabing itinakwil ng lipunan ang lumapit sa kanila. At ngayong hapon po, walang iba kundi si Miss Elizabeth Oropesa ang mangunguna sa paghahanap natin ng mga Good Samaritan. Criminal case number 119116-R, People of the Philippines versus Jesusa Cristo for the crime of murder. Isang buwan pa lamang ang nakararaan, kapiling pa ni Jesusa ang kanyang asawa at anak. Ngunit dahil sa kagustuhang makatulong sa asawang may sakit, pinili niyang mamasukan bilang isang kasambahay. Pero nagmistulang bangungot ang paglayo ni Jesusa sa kanyang mag-ama. Sinubukan kasi siyang pagsamantalahan ng among banyaga at sa pagtatanggol sa sarili, napatay niya ito. Papaano pa ipagsisigawan ni Jesusa ang katarungan kung batas na mismo ang nagpasya na siya'y mahatulan? Wherefore, accused Jesusa Cristo is hereby found guilty of the crime of murder and is hereby sentenced to a penalty of life imprisonment. So ordered. Isang buwan pa lamang din ang nakararaan nang humiling ang unika iha ni Jesusa ng laruang manika para sa Pasko. Mahihindian ba naman ng ina ang lambing ng nag-iisang anghel sa kanyang buhay? Ngunit ngayong ibabiyahe na si Jesusa sa piitan, papaano pa makakarating sa kanyang anak ang munting regalo? Ma'am, kuya, tulungan niyo naman ako para lang sa anak ko. Para dala ko lang sa anak, kuya. Ma'am! Kuya, tulong naman po. Ipadadala ko lang ito sa anak ko. Hindi ko na makikita para lang ngayong Pasko. Ma'am! Sa mata ng bawat tao, sadyang makasalanan ang isang bilanggo. Ilalayo sa lipunan para sa likod ng kalawanging rehas pagbayaran ang nagawang kasalanan. ang isang tulad niya ang magsumamo sa atin at humingi ng tulong? Handa ba tayong lampasan at laliman ang nakikita ng ating mga mata?
Isang salot ng lipunan na kailangang magdusa? O isang ina na ayaw biguin ang isang nangungulilang anak? Hindi na po ako dito makikita. Kayo, paus ko lang po. Para nyo na po awa. Sa ika-8 anibersaryo ng aming programa, susubukan namin bigyang katuparan ang isang hindi pangkaraniwang misyon dito sa Cebu. At sa pagkakataong ito, layunin namin na hanapin ang isang pambihirang tao sa isang hindi pangkaraniwang senaryo. Meron pa nga bang natitira sa atin na karapat-dapat tawaging isang Good Samaritan? Para sa natatanging pakay, isang institusyon din sa mundo ng showbiz ang bibigyan namin ng hamon. Walang iba kundi ang batikang aktres na si Elizabeth Oropesa, ang babae sa likod ng katauhan ng bilanggong si Jesusa. Kahit anong sabihin, ang mga Pilipino, higit sa ibang bansa, likas na mabababa ang loob at matulungin. Kaya nung kinuha ninyo ako, sabi ko, magandang oportunidad ito para mapatunayan ko na meron pa talagang maraming natitirang mabubuting tao. Nagsimula ang lahat sa pagkukubli ng prominenteng mukha ni Elizabeth. Kaya naman sa tulong ng premyadong prosthetic artist na si Cecil Baon, pansamantalang maglalaho ang magandang mukha ng aktres. Hindi mo ako makikilala pa din at nakakapagsalita. Pati ang Cebu's finest police women at ilan pang mga artista, kakonsyaba rin namin sa araw na ito. Hindi na nga raw bago kay Elizabeth ang gumanap bilang isang preso, pero ang tratuhin na isang tunay na bilanggo dahil walang nakakakilala sa kanya ang isa sa pinakamabigat na papel na gagampanan ng aming artista. Ang normal na pagtingin ko o ng karaniwang tao sa isang preso ay masama. Hinusgahan na. Kaya nga na preso na. Regardless of whether mababa o mataas ang crime na ginawa niya, masama pa rin siya. Yun ang pagtingin ng karaniwang tao sa isang preso. So mauunawaan ko yung mga taong ayaw lumapit o natatakot sa isang preso. Madalas kinatatakutan ang preso. Ang magiging eksena habang ibinabiyahe si Jesusa kasama ang mga escort na pulis at kapwa bilanggo, masisiraan ang kanilang sasakyan. Pagkakataon upang makiusap ang presong ina sa mga tao sa paligid na may abot sa kanyang anak ang hiniling na regalo para sa Pasko. Anak po, maawa na po kayo. Ito lang po, ito lang po. Ale! Ale! Tulungan niyo naman po ako. Hindi po ako manghihingi ng kahit ano. Papaano na nga ba tayo makikitungo sa isang kalaban ng batas? Ma'am, patulong naman, ma'am. Ma'am. Handa kaya tayong pag-ukulan sila ng panahon o mas mabuting takasan ang mga ganoong pagkakataon? Kahit yung iba gustong tumulong, takot sila sa stigma ng isang preso. Takot sila dahil hindi nila sigurado kung anong kasalanan. Basta naka-orange. Ibig sabihin, may kasamang pulis. Nakakulong. May kasalanan. So, sa loob-loob ko, naku, napakahirap pala ng sitwasyon ng isang bilanggo. Isa ang Fuente Osmeña Circle sa Cebu City sa kilalang abalang lugar sa lungsod. Nandito kaya ang Good Samaritan na hinahanap natin? Wish ko lang. Pwede makisuyo po. Makisuyo lang po. Bigay ko lang po. Okay lang po. Papabigay ko lang po. Ma'am, makisuyo lang po. Bakas na bakas ko sa mukha niya yung pandidiri sa akin, na hindi siya naniniwala sa akin. Tapos nagsinungaling pa siya. Sabi niya, oo, sige, babalik na lang ako.